Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 28. At ang ebanghelyong ito ay tungkol sa talinghaga ng salaping ginto. May isang taong maharlika na pumunta sa malayong lugar sapagkat siya ay gagawin ng hari. Ngunit bago siya umalis, ipinatawag niya ang 10 sa kanyang alipin at binigyan ang mga ito ng tig-iisang gintong salapi. At sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Nang makabalik na siya, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mong iyan ay hahatulan ka. At ang ebanghelyong ito ay talinghaga at maaaring may ugnay sa kasaysayan ng ating buhay. Ang Panginoon ay ang Diyos. At lahat tayo ay binigyan niya ng isang salaping ginto na dapat nating ipangalakal. At maaari nating sabihin na ang iniwan sa atin ng ating Panginoon, unang-una ay ang pag-ibig. Sapagkat ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig. At ang ikalawa ay ang pananampalataya. Kaya nga sa buong buhay natin dito sa daigdig, tayo ay inaasahang nangangalakal ng pag-ibig. Ano ang ibig sabihin? Ang pag-ibig, kapag itinago lamang natin sa ating sarili, ang ibig sabihin hindi tayo nagmahal sa iba, hindi tayo nagmahal sa Diyos, hindi ito lalago. Ngunit kapag ang pag-ibig ay ibinahagi, kapag ang pag-ibig ay hindi lamang pagmamahal sa sariling buhay at sarili, ngunit pagmamahal sa kapwa at sa Diyos, pagmamahal sa mga dukha, sa mga nangangailangan, ang pag-ibig na ito ay lalago. Ganon din naman ang pananampalataya. Ang pagkilala natin sa Diyos, kailangang ipangalakal. Sapagkat kung itatago lamang natin ito sa ating sarili, hindi ito lalagot. Ang pananampalataya ay mananatiling maliit. Kaya nga, ang pananampalataya ay pagpapakita sa buhay natin na buhay ang Diyos. Na tayo ay inibig, pinatawad at iniligtas ni Jesucristo. At ang pananampalataya para lumago, kailangan itong ipahayag. Kailangang abutin ang kapwa-tao. Ang mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, ipakilala natin sa kanila ang Diyos. Ang mga nalalayo sa Diyos, ipaalala natin na kailangan nilang magbalik loob sa Diyos. At ang mga salaping gintong ito ay kailangang ikalakal, ibahagi upang lumago. At ito ang mangyayari sa pagharap natin sa Panginoon. Hindi naman tatanungin ng Panginoon kung ano ba ang narating natin sa buhay, anong pinakamataas na edukasyon ang nangyari, magkano kayamanan ang naipon natin, ilang mansyon ang napatayo natin, ilang sasakyan ang mayroon tayo, ilang mga tao ang nakakakilala sa atin, ilan ang mga kaibigan natin. Sa ebanghelyong ito, hindi iyon ang itinanong. Ang itinanong ng Panginoon, kamusta?
ang iniwan ko sa iyong salaping ginto? Ito ba ay lumago o hindi? At sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon, lumago ba ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo dahil ito ay ibinahagi mo? Lumago ba ang pananampalatayang ibinigay ko sa iyo dahil ito ay ipinahayag mo? At ito ang malaking katanungan. Kaya nga yung isang alipin dito, wala siyang ginawa sapagkat natakot siya dahil mahigpit daw at malupit ang Panginoon. Na para bang ipinagkatiwala sa kanya yung salaping ginto para bantayan siya at kapag nagkamali siya ay parusahan. Sabi niya nga, binigay mo sa akin ito para may kunin ka sa akin. At kung titignan natin sa mga ebanghelyo, ito ang mga salitang lumalabas sa mga masasamang espiritu, sa mga demonyo. Ang sabi nila, naparito ka ba para ako ay pahirapan? At kung ang relasyon ng tao sa Diyos ay walang karanasan ng pag-ibig, totoo, ang tingin niya sa Diyos ay isang Panginoon na nagbabantay at nakahanda siyang parusahan, hagupitin sa tuwing siya ay magkakamali. Kaya nga ang taong ito, sa takot niya, itinago na lamang niya ang salaping ginto. At ang tawag sa kanya ay masamang alipin. Sapagkat mali ang interpretasyon at pagkakakilala niya sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, para sa atin ngayon, sa harapan ng ebanghelyong ito, ay walang gustong kunin sa atin. Binibigyan niya tayo ng salaping ginto, ibinibigay niya ang kanyang pag-ibig at pananampalataya para may ibigay sa atin. Walang nais gustong kunin ng Panginoon sa atin. Sapagkat anuman ang ibibigay natin sa Panginoon, hindi naman madadagdagan ang kanyang kabanalan o ang kanyang pagka-Diyos. Ang lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon ay sapagkat mahal niya tayo at nais niyang manatili tayo at madagdagan pa ang mga ibinigay niya sa atin. Lumaki at lumago ang pag-ibig na ating tinatanggap. Lumaki at lumago, mapatibay ang pananampalatayang ating tinatanggap. O kaya nga ang sabi ng Panginoon dito sa talinghagang ito, ang mga mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting akala niya ay nasa kanya, ay kukunin pa. Kaya nga, ito ay napakaganda at napakatamis na mabuting balita sa atin. Kung mayroon tayong pag-ibig na tinanggap mula sa Diyos, dadagdagan pa. Habang ito ay ibinabahagi natin, ito ay madaragdagan pa. Ang pananampalatayang ating tinanggap mula sa Panginoon, habang ito ay ibinabahagi at ipinapahayag, ito ay madadagdagan pa. Wala siyang gustong kunin sa atin, may gusto siyang idagdag sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.